Yun mga par, magandang araw sa inyong lahat. Wow, grabe yung saya na naramdaman ko ngayon dahil itong araw na to ay huling araw sa unang kontrata ko dito sa South Korea dahil uuwi na ng Pinas. Sa ibang company, 1 week before sa flight, hindi na sila pinapapasok ng mga amo nila para makapagpahinga, makapagpaayos sa mga dapat ayusin. Pero ako dito sa company namin, wala, trabaho pa rin. Pero para sa akin, okay na yun kasi katulad kong diretsuhan, hindi nakapag-vacation sa loob ng 6 na taon, mas lalo lang akong maiinip kung nasa bahay lang ako. Kaya okay na nakapaglibang-libang kasi mas lalong bumabagal ang oras pag wala akong ginagawa. Anyway mga par, sobrang nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan na kaya kong magtagal dito. Pangalawa sa bansang South Korea dahil ang laki na ng nagbago sa buhay ko. Mga dati ko lang pinapangarap, ngayon unti-unti ko lang natutupad. At sa mga pamilya ko na laging gumagabay sa mga bawat desisyon ko sa buhay. Kaya mga par, try nyo na din mag-apply dito sa South Korea. Malay mo, ito na yung daan para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kung paano mag-apply, mag-iwan ka lang ng comment, sagutin ko yan. At yun mga par, sana sa mga nag-aaral ng Korean language dyan, pagbutihan yung mga par. Sa mga nag-self-study, laban lang kayo. Lahat ng mga paghihirap nyo ngayon mga par, tutumbasan din yan ng mga kaginhawaan pagdating ng panahon. Sana mga par, pagpatuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. So ito, nagkataon na nagpapakain din yung amo namin. Bawat department nagbibigay yung amo namin ng budget. Di ko alam mga par kung para saan ito. Baka may okasyon sila na sila lang ang nakakaalam. Kaya yun, nagpapakain sila. So yun mga par, kasama ko ngayon yung mga kasama ko sa department namin at yung operator ko. At habang kumakain kami mga par, walang ibang sinasabi yung operator sa akin. Babalikin niya agad ako kasi mahirap daw kung kulang ng tao sa department namin. Minsan nagdalawang isip ako mga par kung aalis pa ba ako dito sa company na to. Kasi alam naman natin na hindi parehas ang pagpapatakbo ng company dito sa South Korea. May maganda, meron din pangit. At isa na tong company namin mga par. Dahil yun nga, sa nasabi ko sa dati kong videos, wala kaming libre dito. Lahat kami ang nagbabayad at wala pang overtime. Kung meron man, bihira lang mga par. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit nanggugupit pa din ako kahit kung tutuusin, malaki na ang sinasahod ko dito kumpara sa atin. Malalaman yun mga par sa mga susunod kong mga videos kung ano yung magiging desisyon ko pagbalik. Sa ngayon, nanatili pa rin ako na naniniwala na kung ano ang plano ng Panginoon sa akin, siya pa rin yung masusunod. So ayun mga par, kumakain na kami, kasama ko yung mga katrabaho ko, kunting inuman, kunting kwentuhan, ayan habang piniprepare ng nasa siktang na mga in-order namin. So yun, at di ko na talaga maiwasan mga par na sobrang saya na sa pakiramdam ko mga par. So hindi na sana ako papasok ngayong araw ng tumapar pero naisip ko din kung sa bahay lang ako na maiinip lang ako. Bas lalong bumabagal yung oras. So yun, ini-enjoy ko na lang mga par nung huling araw na makasama ko sila. Isa din sa nagpapasaya sa akin mga par nung nalaman ko kung magkano yung estimate na makukuha ko sa airport sa lahat ng mga benefits. Kasi dito sa South Korea mga par, bilang EPS worker dito sa South Korea, may mga benefits mga par. Na pag uwi ng Pilipinas, kung uwi ka ng Pilipinas, matapos mo na yung kontrata mo, hindi ka talaga masisiro mga par. So ganito kaganda yung South Korea mga par. So napakagandang oportunidad no mga par para sa atin, no? So sa mga nagbabalak pa lang mag-apply, try nyo na mga par, try nyo na mag-apply dito sa South Korea kasi sa South Korea mga par, katulad ko natapos ko na yung kontrata ko. So pag uwi ng Pilipinas sigurado mong may makukuha ka talaga mga par na malalaking pera mga par. So ito yung huling araw mga par na nadaanan ko din yung mga ibang lahi na nagja-jam din sila. So yun, sumabay lang ako ng konti mga par. So yun lang mga par.